The Lord, let's pray. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito na kung saan ibinigay mo po sa amin para sumamba sa iyo, mag-aral ng iyong salita. I pray sa bawat isa, Panginoon, na makikinig. Lord God, ang bawat salita mong mapapakinggan, ito'y magbibigay ng kalakasan, Lord God, at magiging gabay namin sa araw-araw naming buhay upang kami upang mapagtagumpayan namin lahat ng mga problema sa buhay. Salamat po sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, kami nagkaroon ng kapatawaran at nagkaroon ng kaligtasan. Thank you, Lord. Anoint us, O God. Holy Spirit, ikaw mangunat kumilos sa bawat isa. Maging mga nasa online, Lord, i-bless mo po sila sa iba't ibang lugar, Panginoon. Malayo man sila, pero hindi maikli ang iyong kamay para abutin po sila. Father, we thank you. We bless you in Jesus' name. Amen. Opo po ng masaya. Yan. Praise God. Hallelujah. Okay. Praise God. Hallelujah. Okay, tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. At sa oras na ito, ay focus po tayo sa pakikinig. Kung naalala niyo yung sinabi ko noon na kung saan yung formula for victory. Victory starts saan? When you listen. Praise God. Amen? Praise God. Pag pinakinggan mo yun, hindi. Yung kaya nga titignan mo kung sino yung mga taong pinakikinggan mo. Bakit? Pwedeng yung pag iba o mali ang napakinggan mo, sisira ng buhay mo. Andyan ba kayo? Kaya mahalaga po yun, ulitin ko. Kaya itama kung sino ang mga pinakikinggan. Kasi pwedeng sumira ng buhay yung napapakinggan mo. Praise the Lord. Pag mali ang iyong pinakinggan. Isang masakit na pangyayari dahil meron kaming nakasama po noon dito sa church sa Parañaque. Dito sa Parañaque. That was way back, siguro, late 80s. Tapos dedicated po yun. Nag-migrate sila sa Urdaneta, Pangasinan. At doon, nagpatuloy, naging kampante ako dahil sila yung ma-attend sa isang kaibigan kong pastor din sa Urdaneta, Pangasinan. Tapos pag pumupunta kami ng Urdaneta, kasi every third Friday ay nagtuturo ako sa Urdaneta, uma-attend. Although na-stroke siya, pero uma-attend pa rin. Pero recently, hindi na uma-attend. Natandaan nyo, nakita kasi ito, galing mga Urdaneta ito eh. Bahay nila. Tapos, pati sa bahay ni sister, nakapunta rin. Pero ngayon, di na. Bakit? Sabi niyo, bakit? Naka-attend, nakinig sa isang kulto. Isang kulto. Ang Jesus nila, babae. Kalat dito sa Parañaque yun, ha? Ingat kayo, ha? Ingat kayo. Ang Jesus nila, babae. Yung babaeng yun, parating pa lang. Kararating lang. Yan. Dito ka na, advance ka dito. Hindi yan ang Jesus nila. Hindi yan. Hindi yan. Praise the Lord. Sinasabihan ko siya na mali yung pinapakinggan mo, mali yung inaatinan mo, kulto yan. Pambungad lang nila yung salita ng Diyos, pero actually mali. Sabi ko, anak ko po, sabi ko ganun. Tapos karamihan doon, makapangyarihan, babae. Biruin mo yan. Ibang klase. Kasi para sa kanila, ang ulo lalaki, pero ang babae leeg. Anong nagpapagalaw sa ulo? Hindi. Wala, kalimutan nyo yun. Hindi ganun yung turo doon. Pero babae, grabe. Biruin mo, ang kanilang ipinopromote ay Mother of God. Sa Bible po, walang Mother of God. Mother of Jesus meron. Kasi when you say God, walang nanay ang Diyos. Si Jesus meron. Bakit? Si Jesus, siya yung nagkatawang tao. Bumaba rito, nagkatawang tao para tubusin tayo. Hindi po tayo matutubos kung hindi siya magkakatawang tao. In short, pag nagkatawang tao, kung anong nararamdaman natin, nararamdaman niya. Kung tayo nagugutom siya nung siya'y bumaba rito sa lupa. Pag piningot ka, masakit, mararamdaman. Halimbawa, pag oras na sinapo ko si Roger, mararamdaman niya. Ganon din si Jesus. Bakit? Kasi tao siya, nagkatawang tao siya. Nagkatawang tao siya. Kaya kung ano nararamdaman ng tao, nararamdaman niya. Para sa ganon, kaya nung tinubos niya tayo sa krus ng Kalbaryo, matindi yung kanyang tiniis. Kaya tanging si Jesus lang talaga makakapagligtas kasi siya ang tumubos sa atin sa krus ng Kalbaryo. Amen? Praise God. Kaya anumang sabi ko sa kanya, hindi na nakinig. Ayaw nang makinig. Masakit yun. Masakit yun sa kadahilan ng
Sa tagal niya, biruin mo, tagal at saka very faithful yun Praise God. Ang sakit nun. At may pangalawa akong sasabihin sa inyo na kung saan para sa ganon, it's my rights na protektahan ang tupa. Praise God. Na iligay kayo, kaya hindi ako nagtuturo ng hindi tama rito, kundi ayon sa salita ng Diyos. Kaya nga iniinganyo ko ang bawat isa, magkaroon kayo ng Bible. Ngayon, hindi ka nabibili ng Bible mo. Magda-download ka na lang sa cellphone mo. Ngayon kasi lahat may cellphone na di ba? Pero maganda, magkaroon pa rin kayo ng Bible kasi mamaya isasabihin ko yan. Magkaroon pa rin kayo ng sarili yung Bible. Darating ang oras, magkakaroon ng tagutom, hindi sa pagkain, kundi sa salita ng Diyos. At malapit na yun. Kaya mga kapatid, magseryoso tayo sa pagsamba, pagsunod sa ating Panginoon. Amen? Magseryoso po tayo. Okay, another thing na gusto kong sabihin ay kasi yung pangyayaring yun ay naulit. Meron po tayong kasama rito na siguro sa mga regular na umaattend dati rito ay hindi niyo napansin na wala. Siya ay tumutugtog. Kung napapansin nyo, siya ay tumutugtog. Mistiso yon. Hindi. Maitim siya, kulot. Ang pangalan niya ay Pastor Neil Acebron. Silang mag-asawa ay umalis dito sa church. At sila po ay bumalik sa inalisan namin na church na pakulto na. Kaya ako umalis doon ay pakulto na from Valenzuela. Bakit pakulto? Nakakatakot na at iba na ang itinuturo. At sila'y bumalik doon. Gusto kong ipaalam sa inyo na kung saan sino man ang kausapin sa inyo. Kasi nang kumakausap sila, ay diretsahin nyo sila na hindi kami sasama sa inyo at ayaw namin sa kulto. Sino nagsabing kulto? Sabihin nyo, ako. Dahil kaya kong ipaliwanag at sabihan sila ng ganon. Praise God. Hindi po sila nakikipag-usap sa akin, hindi po sila, ibinlock nila ako. Kaya karapat dapat lamang, kung sila, sino man ang kausapin sa inyo, delikado po yun, bakit iba na po ang itinuturo. Hindi ka maliligtas pag hindi ka doon sa kanila umaaten. Saan ka naman nakakita ng ganyan? Kaya, mga kapatid, bilang inyong pastor dito, tatay dito sa church, praise God, kailangan ko kayong ingatan upang sa ganon, hindi kayo malinlang. Amen? Naalala nyo, nung mga nakaraan na pinag-usapan natin, pinag-aaralan, kaya nga, sinisigap ko kahit inuulit-ulit ko at as clear as crystal, as much as possible, na yung mga bagay na tinuturo ko at nire-review para sa ganon ay walang mapahamak. The three weapons of the enemy, kung mapapansin nyo, recently lang, accusation, temptation, deception. Accusation, alam mo. Siyempre, pag may nag-a-accuse sa'yo, halimbawa, ikaw divine, Divine, ang akusasyon sa'yo, parehong kaliwa ang binti mo. Alam mo, pag oras na may nag-a-accuse. Temptation, alam mo, pag may tukso. Pag may tuksong dumating kay divine, nanunukso, alam nyo, kita niya. Ang pinaka nakakatakot, deception. Why? The moment you are deceived, hindi mo alam. At ang matindi, ipagtatanggol mo. Ipaglalaban mo. Naalala niyo po ba si Senior Aguila? Sino nakakaalala si Senior Aguila? Ngayon, nakakulong. Nakakulong. Deceive ang mga tao. Tingnan nyo Pambihira lahat Pambihira yan Tapos kung sino ang gustong ituro, ito, mapapangasawa mo. Biruin mo, ang bata ng babae, matanda na yung lalaki. Basta sinabi niya kayong dalawa, biruin mo yan. Pambihira yan. Gusto nyo ganun gawin natin? Tuturo ko ito, mapapangasawa mo. Halimbawa, ikaw Roger, gusto mo hanap kita ng mapapangasawa? Di wag, ayaw mo pala, di wag. Ayaw mo pala, di wag. Bala ka. Yan. Tapos, asin sila, witchcraft yun The moment na kinontrol ka, witchcraft yun. Pangkukulam yun. Delikado yun. Kaya, inuulit ko, mag-ingat kayo. Pag may mga kumausap sa inyo, kinausap sa inyo, either ang pangalan, Neil Acebron or Leia Acebron, right? Sabihan nyo tapatin nyo. Hindi kami naniniwala dyan at hindi kami sasama sa inyo. Amen? Kasi nagyayaya sila pati sa Paranaque. Ayan, nagyayaya sila. At gusto nilang humakot ng mga umattend dito. May mga nakausap na kami, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Praise God. Bakit ko nalaman?
Meron po akong bubwit sa loob, hindi lang nila alam. Praise the Lord. Praise God. Patalinuhan na lang. Yan. Isa yung, ang pangungusap na ito ay isang pangungusap bilang pag-iingat sa kanyang mga trupa. Amen? Praise God. Pinag-uusapan na natin about yung growing in maturity at saka yung beauty, yung dapat na ang pagbabago ay mula sa loob, palabas. Tama? Buhay pa ba kayo? Yun, yan. Praise God. Magsisimula tayo bago natin pag-aaralan. Ang title ay ito, 1, 2, 3, pakibasa, 1, 2, 3, go. Beauty from the inside out. Saan nagsimula ang beauty? Tingnan mo nga yung katabi mo. Beauty yan, handsome yan. Pero ang beauty ay hindi lang labas. Praise God. Sabi ko nga, may mukhang anghel, pero ang loob, demonyo. Kaya kakaingat po kayo doon. Lagi ko rin sinasabi, pag ang lalaki nanliligaw, mabait yan. Wala akong alam na lalaki na nanligaw na hindi mabait. Sasabihin, sagutin mo ko, kundi sasapakin kita. Meron na bang nanligaw sa'yo? Pag hindi mo ko sinagot, sasapakin kita. Pag yun sinagot mo pa, grabe ka na. Di ba? Pag oras na nanliligaw yan, mabait. Bait. Alam niyo, yung word na bait, sa Tagalog, walang problema. Pero yung bait, pag in-English mo, ano yung bait? Englishin mo, bait. Ano yung bait? Patibong. Patibong yun. Kaya tingnan mo, pag nanliligaw sa iyan, kahit shoulder bag mo nakaliit-lit, halika tulungan kita. Ako na. Pero pag mag-asawa na kayo yan, yung bayong na punong-puno, sa'yo ipapapasan yan. Sige ka. Bakit? Bait lang yung kanyang kabaitan. Naalala niyo yung aking ilustrasyon dito na kung saan sabi ko, alam mo ang isang lalaki at ang babae kung anong relasyon meron sila. Yeah. Pag ang lalaki nauuna sa paglalakad at ang babae nauuli, anong relasyon meron yon? Mag-asawa. Hindi, nauuna yung lalaki, nahuli yung babae, tapos sabi ng lalaki, lilingon, bilisan mo. Bagal-bagal mo maglakad, kasi lapad-lapad mo na, dali! Ang saya. Ang saya, nagpapasaya Sister Susan nila. Pag ang babae nauuna at ang lalaki nauulit, nililingon-lingon, mag-asawa pa rin yon. Pero magbe-birthday. Kailan? Sa November 30. Ano yun? Andres. Sinisigaw-sigawan ng babae yung lalaki. Pero pag ang babae at ang lalaki, ang sweet, nakaakbay na, naka-holding hands pa, kaya pag lumakad, ganyan. Kasi sobrang sweet Nakaakbay na, naka-holding hands pa, paano sila maglakad? Di ganyan. Mag-boyfriend yun, mag-jowa yun. Ang jowa yun, sweet nun. Ang sweet nun. Nako, ang sweet nun. Tingnan nyo si Divine at si AJ pa. Ang sweet nun, di ba? Praise the Lord. Ang sweet di ba? Praise God. Hallelujah. Pero, pag ang lalaki naglalakad sa kalye, nasa kabilang side, at yung babae, nasa kabilang side, at hindi sila nag-uusap, kundi senyasan lang, may masamang relasyon yun. Kayo pala, may masamang relasyon. Senyasan lang, hindi magandang relasyon yun, masamang relasyon yun. Ayaw lang pahalata. Praise the Lord. Kalimutan na natin ang kwentong yan. Beauty must start inside out. Amen? Kaya, kapatid, hallelujah, ayusin natin ang ating puso. Ayusin natin ang ating relasyon sa Panginoon. Amen? Tayo ay ni-reset. Yan. Praise God. At ulitin ko ito, kasi karamihan, bago na, ang church na ito is like a family. The goal is maturity. May damayan, totoong pagmamahal. Praise God. Amen? Praise God. Na kung saan walang abusuhan. Praise God. At pag ikaw ay mali ang ginagawa, mapapahamak ka, pagsasabihan ka. Kasi ayaw namin na mapahamak ka. Amen po ba?
Pero hindi ka namin i-condemn. Praise God, hindi ka namin i-condemn. Kundi pagsasabihan ka para mapabuti ka. Gusto nyo bang mapabuti? Beauty naman. Praise God. Mas maganda po yun. Maayos ang relasyon. Ewan ko kung nakita nyo sa social media ito. Sabi na, garlic ka ba sa akin? Sumagot, sabi niya, bawang akong makipag-usap sa iyo. Sabi niya, akala ko ba mahal mo ko? Sinagot siya, no onion. No onion. Kalimutan niyo na ang lahat. Praise God. Praise the Lord. Garlic ka ba sa akin? Nakita ko lang yan. Sino nakakita noon? Nakita niyo ba yon? Nakita niyo? Praise God. Tawang-tawa ako nang makita ko yun eh. Kasi isang friend ko yata nakita ko eh. Tama, yung isang friend ko yata from Dubai yata yun eh. Nakita. Sabi niya, ayos to garlic ka ba sa akin? Bawang akong makipag-usap sa iyo. Grabe, no? Kala ko ba mahal mo ko? No onion. Wala lang, kalitain niya na lang sarili niya pag hindi kayo natawa. Okay, praise God. Hallelujah. Uy, sandali, nagdodoble-doble ito. Uy, dami na pala eh. Kaya pala eh. Praise God. Okay. Sabi ni Elizabeth Gilbert, don't let rejection create your self-doubt. The founder of Starbucks, alam niyo ba yung Starbucks? Siyempre. Praise God. Tambayan niya ng mag-ina. Tambayan ng mag-ina yan nandito. Si Sister Myla at saka si Sister Mika. Yeah. Magkukwentuhan lang silang mag-ina sa Starbucks pa. Sana all, Sana all, di ba? Pambihira yan. Grabe, Praise the Lord. Sana all, di ba? Minsan naman, sana naman, sa crosswind nga. Yayain nyo kami sa crosswind sa Tagaytay. Yan. Don't let rejection create self-doubt. The founder of Starbucks was turned down by 217 out of the 242 investors he initially spoke with. Grabe Ganyan palang pinagsimulan ng Starbucks. Kaya kung nakita ko yan, grabe ito Ang Starbucks pala, failure pala yan. Imagine, out of 242 investors, 217 of that, tinurn down siya. Mga kinausap niyan, tinurn down siya. Pambihira. Kaya, alam nyo, pag kayo ay may mga bagay-bagay na nireject kayo, anong sinabi sa inyo, anong ang paninirang ginawa sa inyo, hayaan nyo lang. Praise God. Tingnan mo na lang. Huwag ka na lang magalit sa Kanya. Sabihan mo na lang, may araw ka rin sa akin. Hindi, huwag mong ganunin. Huwag na. Hindi, pambira. Kasi, alam mo, ang buhay ng tao, parang gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Di ba? Gulong ng palad, ang buhay. Yan. Ganyan lang yun. Pero tingnan nyo, tagumpay. Ulitin ko to, pero lagi ko nasasabi ito, katulad din ng KFC, Kentucky Fried Chicken. Tingnan nyo, pwede nyo i-google yan. Sino? Si Colonel Sanders. Ilang try siya bago nagtagumpay. Kasi ang Starbucks ngayon, matindi Matindi. Yung iba talaga, maglalakad na lang para makapag-ipon ng Starbucks. Ganyan. Ang dami nang na-addict sa kape. Ganyan. Parehas lang naman ang lasa, pero kung saan, kaya ngayon tuloy, magiging kape capital na rin ang Pilipinas. Kasi kung saan-saan, iba-iba na May coffee project. Pag pumunta kayo sa Crosswind sa Tagaytay, magsisimula yan ay coffee project. Ang susunod niyan ay ruin project. Pagkatapos nun, baba ka pa ng konti, Napa. Nakapagkape kami doon, napamahal ang kape namin. Umakyat ka naman doon, bumaba ka ulit, tapos akyat ka ulit, yun yung sa Crosswind. Yun yung Crosswind, Crosswind yun. Iba yun. Andun naman ang Dear Joe. Ang Dear Joe. Pero hindi ka na kailangan pumunta pa sa Tagaytay ngayon para mag-Dear Joe. C5 lang, C5 extension, may Dear Joe na dyan. Pero mas mahal kaysa sa Starbucks, mas mahal sa Coffee Project. Kaya kung gusto nyo, punta kayo doon. Pero, ang pinagdaanan pala niyan, full of rejection.
Praise God. In short, rejection it's not the end of your life. Praise God. Amen? Failure is not the end of your life. Kung nakaranas ka ng pagbagsak, nakaranas ka ng kabiguan, hindi yan katapusan ng buhay. Amen? Iniwan ka ng jowa mo, hindi yan katapusan ng buhay. Tapusin mo na lang siya. Ang makipagrelasyon sa kanya, ang ibig ko sabihin. Yan ha. Praise the Lord. Amen. Marcos 7:14. Tagalog. Magsisimula ako sa verse. Tagalog, para lalong mas malinaw. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. 15. Walang pagkain na pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas dito. Ano raw? Anong nagpaparumi sa tao? Yung bang pumapasok o yung lumalabas? Ha? O ano yung lumalabas? Hindi yung pagkain na to lumabas dito. Hindi yun yung tinutukoy. Hindi yun ang tinutukoy. Baka yun, ayun lumabas. Yan, marumi talaga yun. Hindi yun ang tinutukoy. Yung pumapasok dito, hindi yun nagpaparumi. Ang nagpaparumi, yung mula dito, lumalabas. Ibig sabihin, yung sinasabi. Bakit? Galing sa puso yun. Yun ang nagpaparumi sa tao. May kilala ba kayo na ang kanyang, kumbaga saan matuwa man o malungkot, ang lumalabas sa bibig, mura. Di ba? Pag nabigla, mura. Naalala ko yung isang kaibigan ko rin pastor, pero namatay na siya. Siya ang nagturo sa amin ng tennis. Tapos ka-basketball din namin yun. Pag nagba-basketball kami, maano yan magaganyan yan. Halimbawa, nabigla, ay puso! Masama, sabi ko, sir, baguhin mo yan. Yung expression mong yan, kasi iba ang tunog Sabi, hindi, puso naman kahit na, mamaya madulas ka dyan, iba ang tunog. Di ba? Pag oras na may mga ganyan tao matuwa, o malungkot, masaya, o galit, mura. Wag yun, kasi ayusin mo yun. Ayusin mo yun. Amen? Amen? Pag nakilala mo si Lord, alam mo pati yung mga lumalabas sa bibig mo, nililinis niya. Amen? Praise God. 17. Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na siya sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinhaga. 18. Hanggang ngayon ba ay hindi pa rin ninyo ako maunawaan? Tanong ni Jesus, hindi ba ninyo alam na hindi ang anumang mula sa labas ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya? 19. Sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi. Sa ganitong paraan, ay pinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin. Ulitin ko. Sabi niya, lahat ng pagkain ay maaaring kainin. Amen? Pero para sa kalusugan, ayusin niyo rin ang pagkain niyo. At saka huwag puro kain. Amen? Dapat ay yung nakakalusog. Amen po ba? Pero pag medyo bata ka pa, malakas pa ang grinder mo, okay lang. Pero mag-ingat-ingat na rin. Amen po ba? Praise God. Hallelujah. Sabi nila, kasalanan daw kumain ng dinuguan. Kung conviction mo yon, huwag mong kainin. At kung may kasama ka na kumakain ng dinuguan, huwag mo rin siyang husgahan. Pero kung may kasama ka na na-open dahil kumain siya ng dinuguan, huwag ka na lang kumain. Praise God. Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya, hindi yun ang pinag-uusapan Although na ang dugo, marumi. Kaya tingnan mo, marumi talaga ang dugo. Sugatan mo yung katabi mo, maitim ang dugo niyan. Hindi yun ang ibig sabihin. Praise God. Pero ang tinutukoy dito, hindi sa pagkain. Actually, basta't nandyan, kainin mo. At lalo na pag oras na sa yung mga cross-cultural mission, pupunta kayo sa mga, anong tawag doon? Yung mga bundok-bundok, yung mga tribo. Sa mga tribo. Alam nyo, pag ano man ang inihain nila, para hindi mapahiya, kainin. Ano man ang alala ko kasi pupunta kami yearly sa Mindoro. At that time, dalawa pa ang church noon Pero ngayon, pagbalik, baka maging dalawa na din uli ang church sa Mindoro.
Asa paanan kami ng bundok. Medyo may tribo na doon na kung saan ano. Yung, although na hindi doon meron kasing tribo doon na ang baboy, damo na kinatay, ibabaon sa ilalim ng lupa. Ilalabas yun pag inuud na. Para sa kanila, yun daw ang pinakamasarap. Sinong gustong sumama doon? Yung ganun, no? Yung ibabaon tapos pag oras na, inuud na, yun daw ang pinaka-espesyal. Kaya ako pa naman, makakita lang ako ng uud. Yun ang weakness ko talaga. Huwag mo akong pakikitaan ng uud dahil kung ano ang hawak ko, tatama sa'yo. Diyan ako talagang diri sa uod. Ayaw na ayaw ko talaga yan eh. Imagine. Pero noon, nung nagpunta kami doon, pinaghandaan kami Ang gaganda ng pati yung mga kanin. Ang gandang tignan. Kuhanan lahat ng mga kasama ko. Yung iba, 2 ang kinuha. Yung iba, 3. Tapos nung tinikman, ay, sama ng lasa. Tinignan ko, sabi ko ganun. Tigil mo yung bibig mo. Hindi po maganda ang lasa eh. Hindi pala maganda ang lasa. Bakit ang dami mong kinuha? Akala ko po masarap eh. Akatakawan yan. Hindi tama yan. Ang modo ay napakahalaga sa tao. Ang modo ay hindi sa school natututunan. Ang modo ay sa bahay natututunan. Magkaroon po tayo ng modo. Kasi pag wala kang modo, ipinapakilala mo ang pamilya mo na parang walang modo. Ito po ay pagmamalasakit lang sa bawat isa. Amen ba? Kasi nawawala na yung subject na GMRC. Kaya mahalaga yung modo. Sabi ko, wag niyo yan. Pinaghirapan nila yan para sa atin. Kung hindi maganda ang lasa, kinuha mo, wag mo ring isosole. Pero kainin niyo yan. Pag hindi niyo kinain yan, sa akin kayo lagot. Kaya habang, sabi ko, ngiti kayo habang kinakain nyo yan. Kasi pinapanood nila kayo. Kaya, kasi kung ganon, ang modo kasi, pag umpisa pa lang, at hindi mo alam talaga, konti-konti lang ang At saka huwag kang mauuna. Isang bagay na hindi mo alam. Parang nung sa Vietnam ba kami noon, nasa Thailand, pambihira. Tapos pinakain kami sa restaurant. Pagkatapos noon, meron parang malaking kalamansi. Tapos ganyan. Yung mga kasama ko, biglang pinaghihiwa, inilagay sa tubig, tapos ininom nila. Sarap. Tapos yung kasama namin na taga roon, nung dumating, kasi wala siya doon, nung dumating, hiniwa yun, parang kalamansi. At pagkatapos niyang hiwain, pinaggaganyan sa kuko. Panlinis pala ng kuko yun. Panlinis pala ng kuko. Sila lahat. Ako naman, tawa. Ano kayo ngayon? Mahirap magmagaling. Pag hindi mo alam, huwag ka magmagaling. Hello, amen? Ako, pag first time mo, huwag ka mauuna. Mas magandang tingnan mo muna. At okay lang, pag first time mo, magtanong ka. Andyan ba kayo? Lalo na pag oras na medyo, yung fine dining. Pag sa fine dining, mahal yun eh. Alam niyo, yung fine dining, yung ilang plato ang nandyan, tapos paliit ng paliit, tapos ilang mga kubyertos ang nandito. Hindi mo alam kung meron doon malaki parang sandok, isinubo mo, napunit ang bibig mo. Lalo na yung wasabi, ilan na yung nabiktima dyan. Yung wasabi na hindi alam. Meron akong isinama, isang pastora, pinakain namin sa teriyaki boy. Pagkatapos nun, may wasabi, green, ang ganda ng ano nito ang ganda ng kulay nito Inilagay niyan, dinamihan din naman, nilagay sa sauce, dinamihan din naman. Tapos yung sashimi, ibinabad niya doon, ganyan. Tapos isinubo. Sabi, ang pala nito! Sabi na iba, katawan na kami ng tawa. Pero merong isang ayaw kong bagitin, baka mamaya nanonood si Lem, o kaya mapanood sa gano'n. Isang rin. Hindi niya inilagay sa soy sauce. Isinubo ng direkta. Ano kaya lasa nito? Tapos, hindi mo na siya makausap. Pero ayaw daw niyang mapahiya. Hindi niya sinabi. Tiniis niya talaga yun. Kaya pala hindi makakain. Tiniis niya talaga yun. Iba, sa Tokyo yun eh. Ibinubo yung, although na konti lang yun, pero isubo mo ng direkta yung wasabi. Awa ka talaga masabi.
Pambihira yan. Huwag ka talaga masabi. Pambihira yan. May mga ganong bagay. Pero bago saan mapunta ang ating usapan, nakakalahating oras na pala ako. Praise the Lord. Yan. Praise the Lord. Mas maganda yung matuto. Kasi may first time talaga eh. Amen? Si CJ, yung bata yan, takang-taka sa aeroplano. Sabi niya, paano kaya nakapasok yung mga pasahero dyan? Walang pinto. Pagkatapos, sabi niya, walang pinto, tapos mataas yan. Wala ring hagdanan. Paano yun? Takang-taka siya nun eh. Takang-taka siya nun. Paano yun? Sabi niya gano'n. Nung nakasakay siya ng aeroplano, gano'n. Kaya, mas maganda magtatanong. Amen? Praise God. 20. At sinabi rin niya, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. 21. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang at kahangalan. Tindi niyan ha. Ulitin ko sandali. Sabi, sapagkat sa loob daw, sa puso ng tao, nagmumula ang masamang isipan. Mga isipan, hindi mo yan, bigla na lang pumapasok yan. Nasubukan nyo ba yan? Habang nakaupo ka dyan, meron na lang biglang, papasok. Pinandi. May mga bagay na maalala ka. Minsan kalaswaan. Kaya mahalaga na ayusin ang puso. Ano pa? Sa kanya upang makiapid. Ang pakikiapid ay yung may asawa na, nakipag-sex pa sa iba. Pakikiapid yun. Ang pangangalo niya ay both singles. May ginagawa na hindi dapat ginagawa nila. Bakit hindi sila mag-asawa? Yun ay pangangalo niya. Kasalanan yun. Kaya kayong mga iha-iho, ingatan niyo ang inyong sarili. Pero pag nagkasala, mapapatawad ka pa rin ng Panginoon. Pero mag-iingat. Kasi pag nasimulan yan, ang hirap yan pagtagumpayan. Ang hirap pahintuin. Kaya huwag kang papasok doon. Pero pag may nangyari na gano'n, kailangan mong Panginoon, mag-submit sa Kanya ng lubusan para mapagtagumpayan mo ang ganyang kasalanan. Andyan ba kayo? Praise God. Tatandaan nyo, kung kayo may boyfriend, at ang boyfriend nyo ay inaaya kayo, kasi ang totoong pag-ibig ay marunong maghintay. Learn to wait. Hello, amen? Yan ang talagang totoong pag-ibig. Yung patience, andyan yan. Kaya tingnan mo, sa fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, andun kasama yung patience, yung pagtsatsaga. Ang pagtsatsaga, mahalaga yun eh. Amen? Yan. Ano pa? Magnakaw. Ano pa? Pumatay. Ang pagpatay, ngayon sa New Testament, alam mo, hindi lang yung physical mong papatayin. Pag nagalit ka raw sa isang tao, naghinanakit, merong ikaw ay mamamatay tao. Mahigpit sa New Testament tumingin ka lang sa isang babae na may pagnanasa, pangangalo niya na yon o pakikiapid na yon. Matindi. Kaya nga, sa mga ihos, mga kababaihan, kadalagahan, pag magdamit kayo, ingatan niyo ang inyong pagdadamit. Magdamit kayo ng tama. Ingatan niyo, bubungan niyo ang inyong sarili. Hello, naintindihan niyo ba ako? Praise God. Sana ang mga salitang ito ay huwag niyong ikagalit. Kundi ikatuto ito. Praise God. Kasi ngayon, uso ngayon uso ang miniskirt na kung saan sobrang kahirapan na yata ng kapos na ang mga tela. Alam mo, hindi mo kailangan ipaglantaran ang iyong kagandahan. Naniniwala kami na maganda ka. Kaya nga ingatan mo ang iyong katawan. Amen? Minsan, hindi lahat ng uso ay sinasabayan. Andyan ba kayo? Huwag niyong sabayan lahat ng uso. Praise the Lord. Iba naman, tattoo. Lahat ng tattoo. Ngayon, pati yung kilay, tinatato.
Oh, tinatato na lahat ng kilay. Gusto mong magpatato, Roger, ng kilay? Ha? Kasi ang mga babae, ganyan talaga. Binigyan ng kilay, bubunutin isa-isa. Nung wala ng kilay, guguhitan din. Nagbubunot ka ng kilay, di ba? Hindi. Wala ka ng kilay. Di yan, ano na yan? Drawing na lang yan. Pag pinagpawisan ka, bababayan, magiging patilya. Pambihira yan. Kaya ano pa? Mangangalon niya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit. Oh, pati yung pagkainggit, galing daw niya sa puso. Oh. Kasi pag nainggit ka, ano yung kasunod doon? Paninirang puri. Kaya huwag kang, minsan, may mga naninira sa'yo. Hindi silang pansinin. Bakit? Inggit lang sila sa'yo. Alam mo, ang pangit niyan. Inggit lang siya sa'yo. Kaya ka ginaganyan. Kaya sabi, alam mo, pangit mo. Inggit ka lang sa kapangitan ko. Hindi. Inggit yun. Kaya basta nanira yan, inggit. Ganun yun eh. Ano pa? Pagmamayabang. Alam nyo ba na merong isang anghel sa kalangitan na bumagsak sa kalangitan? Bakit? Dahil sa kayabangan. Pride. Number 1, nasisira sa tao ay yung malutong na pride. Hindi yan marunong magpakumbaba. Kahit mali na yan, kahit kasalanan niya yan, dapat ikaw ang mauuna sa kanya. Kayabangan yan, pride yan, sisira yan. May isang anghel sa kalangitan na napalaya sa langit. Bakit? Dahil sa kanyang pride. Ano ang pangalan? Lucifer. Isang anghel siya, worship leader sa langit dati. Eto anghel, naging demonyo. Kung yung anghel, pwede palang maging demonyo. Tingnan mo yung katabi mo, yung anghel magiging demonyo. Huwag kang maging demonyo. Di ba? Mga ganun eh. Bakit? Sa kayabangan. Saan? Sa pride. Kaya, alam mo, pag chinecheck ka, tinatama ka, praise God. Mas maganda kung kasalanan mo, aminin mo. Pero pag hindi mo naman kasalanan mo, sabihin mo talaga, hindi ko talaga kasalanan yun. Hindi yung amin ka na lang ng amin. Sige, ako na rin pumatay kay Rizal. Hindi ganun. Hindi pagpapakumbaba yun. Ano pa? Kahangalan. Ano yung kahangalan? Hangal. Walang, anong kahangalan? Sino ang kakaalam ng kahangalan? Hangal. Gusto niya ng medyo mas maintindihan? Alam mo yun, kahangalan? Hindi. Ano? Para mas maintindihan, hindi ito mura. Kahangalan is katangahan. Hangal. Walang alam. Yun, hindi yun mura. Pero walang gamot. Walang hospital ng... Yan. Kaya ayaw din ni Lord yun eh. Praise God. Ano ba? Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso at ang mga ito ang siyang nagpaparumi sa Kanya. Kaya, yan. Kaya pinag-uusapan natin ngayon, the beauty of inside out. Simulan natin sa puso natin. Amen po ba? Praise God. Kaya number 1 point, ay praise God. Yung beauty of inside out, ay number 1, ano yan? It brings genuine transformation. Ano yun? Ang dala nito ay totoong pagbabago. Pag totoong nagsuko ka ng buhay sa Panginoon, hindi po pwede na hindi ka magbabago. Andyan ba kayo? Hello, amen. Ako rin ay dumaan sa pagkabata. At nung ako'y kabataan, in-enjoy ko talaga ang aking kabataan. Lalo na, sinasabi ko lagi rito, yung high school life ko. Nung high school life ko, in-enjoy ko talaga yan. Kasi, diyan ako nagloko. Diyan ako nagsimulang magloko. Second year high school ako nagsimulang magloko. Nung pumasok ako sa fraternity. Elementary, hindi sa pagyayabang yan. Consistent, first honor ako. Lumipat sa Pangasinan. Lumipat ako rito sa Maynila, laking Quezon City ako. Pagdating ng high school, nagsimula akong magloko sa pag-aaral. In-enjoy ko yan. Hanggang 4th year, in-enjoy ko yan talaga. Sobrang enjoy at talagang lahat ng kalokohan. Mabarkada. As in, mabarkada talaga. Pero alam niyo po ba, pagka-graduate ko ng college, kasi muntik na akong di makagraduate, ayaw na sana akong pag-aralin. Nakilala ko si Lord. Nung makilala ko si Lord,
Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Dahil kahit anumang kalokohan, ang Diyos na ito ay kaya kanyang patawarin at linisan. Amen? College ako, may pagkakataon. Kasi kailangan ko magpakitang gilas. First year ako, nagpakitang gilas ako. Pinakita ko yung grades ko sa nanay ko na kaya kong, na gusto kong mag-aral talaga. Hindi yan sa pagluloko. Ang dami kong exempted lalo na major subject. Pero pagkatapos noon, napagkatiwalaan ako, nagloko ako ulit. Laman ako ng sauna bath. Walang mayroon. Kakahiya. Pero hanggang sa dumating ang time, yan ako saan, nakilala ko ang Panginoon. Doon ako. Sabi ko, Lord, salamat po. College ako, naninigarilyo na ako. Bawal sa amin ang magbisyo nang wala ka pang trabaho. Pero naging bunga yun ako. Pero salamat sa Diyos kasi siya ay nagpapatawad. Amen po ba? Amen? Kaya pag totoong nakilala mo si Lord, merong pagbabagong mangyayari sa buhay mo. Saan magsisimula? Sa puso mo. Magsabi ng amen yung gustong magkaroon ng pagbabago sa buhay niya. Yung totoong totoo, magsabi ng amen. Narinig tayo ng Panginoon. Kaya na tayong baguhin. Romans chapter 12, verse 1, NIV. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Ano daw yun? Verse 1 ng NIV, Romans 12:1. Ano yun? Sabi niya, I urge you. Biruin mo, merong ginamitan ni Paul, yung word na urge. I urge you to what? In view of God's mercy, offer your bodies as a living sacrifice. Sakit. Offer your bodies as a living what? Sacrifice. Ano yung sabi? Holy and, nakikita niyo ba yun? Holy and what? Banal at nakalulugod sa Kanya. Let's offer, sabi niya, our bodies holy and living, holy and pleasing to God. Why? This is your true and proper worship. Praise God. Kaya pag nakilala mo siya, hindi biglaan, unti-unti, gradual, pero totoo, genuine transformation. Napag-aralan natin ng mga nakaraan, authentication, not perfection. Dapat authentic. Amen? Hindi hinahanap ng Diyos na maging perfect ka. Hindi. Ang hanap ng Diyos, authentic. Totoo. Pure. Hello. Amen? Hindi yung mukhang santito pero maldito sa loob. Hindi ganun. Santo-santito pero maldito. This is your true and proper worship. Verse 2. Do not conform to the pattern of this world. Ano raw? Huwag mong ayunan yung pattern ng mundong ito. Alam nyo, kakaiba na po ang nangyayari sa mundo. Sa maniwala kayo sa hindi. Ang layo talaga. Lalo na kami sa generation namin. Hindi ko alam kung anong gen kami. Pero binabangga ko ngayon talaga yung gen na yan eh. Anong kami? Hindi naman kami gen A. Sobra naman yun. Ano? A? Bakit? Bata pa niya, di ba? Gen Z ang? Saan ba nagsimula yan? Iba ang alphabet nila, ha? Ano? Teya? Gen A si Teya. Ha? Bakit kasama si Jay? Ibig sabihin ay positive A, tapos negative A si Teya dahil mas bata. Ay, yung mga ganong bagay eh. O di ba nung panahon, pabihira ang pinakaano lang namin sa probinsya noon nung doon pa ako grade 1 to 4 ako kasi pag oras na masaya kami, pag oras na may buwan. Bakit? Yung kalye, maraming mga bata dyan, nagpapatintero, tapos ganyan. Andyan yung mga barkada, naglalaro yan. Nasubukan ko yun sa lugar namin, nandito, tapos andun malayo-layo ang bahay namin, tapos naglalaro kaming lahat, patintero, ganyan-ganyan, tapos natawa-tawa, mamaya at maya, tahol ng tahol doon sa may bandang duhat namin, merong daan ng tao doon.
taon ng taon. Tapos sabi ko, tingnan mo, may nakaputi oh. Yung mama, pambira, puting-puti ang suot. Saan pantaas, naka-long sleeve puti. Yung pantalon, puti. Tapos yung sapatos puti, tingnan mo. Pag ganyan ko, wala na lahat yung mga kasama ko, tagtakbuhan. Yung pala may multo, pambira yan. Kikita yun, kasi tanda yun, kilala yun sa amin yung duhat namin na may lumalabas doon. Ako na lang pala nandun, nagtakbuhan eh. Yun ang pampasaya namin nung araw. Pero ngayon, iba. Nabubuhay ang tao ngayon sa internet. Nabubuhay ang tao ngayon sa internet. At alam nyo ba, ang nagbalita nito sa amin, ang nagmarites nito sa amin ay si Mika. Si Mika. Itong regarding sa internet, di ba ikaw nagsabi nun? Parang ayaw mo pa. Yan. Nakabalitaan nyo na ba yun? Na kung saan ang internet ay buong mundo, kaya pala ganyan humihina. And I don't know kung talagang totoo ba yan o hindi. Pero it can be, pag nangyari yan, matindi. Kasi, alam niyo mga kapatid, hindi biro-biro, pag naririnig nyo na malapit nang dumating sa Panginoon, ang Panginoon, hindi po yan biro. Ngayon po, matindi ang nangyayari. World War III, anytime pwedeng mag-erupt. Sa totoo lang. Alam nyo na, ang Iran, ang Russia, ang China, North Korea, nag-usap-usap na yan. Puro matitindi ang kanilang nuclear weapons. Pero, wala tayong takot pag may Panginoon tayo. Yun ang magbibigyan. Pero eto yun. At sa Israel, ginagawa na yung, ang balita ko po, malapit nang matapos yung Third Temple. Ang Third Temple, sa Bible yan, sa Book of Revelation. Kasi sa Bible po, maraming prophecy na nangyari na. Book of Revelation na lang nangyari. Pero, huwag kayong magbabasa, magsisimula sa Revelation, baka masira ulo nyo. Kasi hindi mo maintindihan yan. Sungay, may 10 sungay, may 8 sungay, may daming, hindi nyo, huwag kayo doon, magsimula kayo talaga sa Book of John, kung tutusin. Para yung pag-ibig ng Diyos. Yun ang pinakasentro ng Biblia. Pero yung Third Temple, malapit na. Alam nyo po, pag nagawa yung Third Temple, alam nyo, ang Antikristo ay tutungtong papasok doon sa Third Temple na yun. At ang Antikristo ay hindi masama ang image, kundi mabuti. Maraming madideceive. Ang dami, para bang Savior, ang kanyang paliwanag dyan, Savior of this world. Bakit? May crisis na matinding mangyayari. At kung iniisip-isip ko ngayon, na yung internet, matitigil sa buong mundo. Ang daming maapektuhan. Kung totoo yan, sinong mga nakano nun? Sa totoo lang, nakabalita nun, 1, 2, ang dami na pala ha. Ang dami na pala. Pag yan tumigil, kasi lahat, bangko, lahat ngayon, ang eroplano, lumilipad noon talaga nung wala pa internet. Pero ngayon, lahat yun, nakaprogram na lahat eh. Ang barko, nakaprogram na sa internet. Everything, lahat ng company nakaprogram. In short, titigil daw yan. Sabi ni Charmaine, ewan ko kung totoo ang minarites niya, mga 3 buwan. It can be 3 months. Biri mo, 3 months, lahat paralyzed. Paano yun? Grabing tagutom yun. Paano yun? Anong mangyayari? Wala nga. Everything, kasi control ngayon lahat internet eh. Sabi ni Mika, pati hospital daw. Ganon din ba? Imagine. Anong mangyayari? Ang mundo hindi pa buti. Yung pandemya na nangyari 2020 hanggang 2022, sisiw yan sa darating pangalan. Kaya nga, kung wala tayong Panginoon, nakakatakot. Pero ang kagandahan, pag may Panginoon ka. Kaya we as a family, darating talaga yan, ang Antikristo. Pero ang Antikristo ay magpapanggap na mabuti. Magpapanggap na Savior. Paano mo nalang malalaman ang Antikristo yan? Darating ang oras, magpapasamba siya. Sasambahin siya. Kaya, paalala ko lang, ano man ang mangyari, kahit nakataya, buhay nyo. Kasi darating ang oras, walang makakabili, crisis ng anumang bagay kung wala kang tatak. Saan? Dito sa noo at saka dito. Anong itatatak? 666. Nasa Revelation chapter 13 yan. Na walang makakabili pag wala kang tatak. Wag na wag nyong gagawin yun. Pag oras na natatakan ka, wala ka ng karapatan sa kaharian ng Diyos. Bakit? Makokontrol ka na. Makokontrol ka na.
Darating ang oras. Ang dami ng mga pinanood yan noon nung nasa Paranaque pa. Pwede tayong later on magpapanood din. Later on. Gustong ibalik nga lang yun eh. O yung movie night kung tawagin. O yung left behind. Yung mga naiwan. May mga naiiwan. Pero pag naiwan, kawawa. Bakit? Tribulation talaga. Kaya I pray at saka ang bawat isa tumibay, magpatuloy, makilala talaga ng lubusan ang Panginoon. Hello, amen? Kaya hindi po pwede na ganyan-ganyan lang. Totohanin. Ang religion di makakapagligtas talaga sa atin. Praise God. Tanging Panginoong Hesus lang. Dahil siyang nagbigay ng buhay. Praise God. Amen po ba? Kaya yung ganyang pangyayari, kailan yan? Hindi natin alam. Ang Biblia nagsabi, hindi natin alam. It can be this decade or next decade. Oh. Pero hindi ko rin alam talaga yung exact date. But the thing is, bago magkaroon ng tribulation, ang magandang balita sa lahat ng sumampalataya ng totoo, nagkaroon ng genuine transformation bago mangyari ang tribulation, ay magkakaroon ng rapture. Ano yung rapture? Bigla na lang. Yung caught up. Hindi mo mababasa sa Bible yung rapture, kundi ang mababasa mo ay caught up. Caught up. Yan. Praise God. Bigla ka na lang mawawala. Halimbawa, ganito, nagpipreach ako, biglang mawawala. Ang makikita na lang ay damit. Maiiwan yan, damit. Doon sa pinanunod, damit na lang. Kaya nga sabi ko, pag ako na-rapture, sa inyo na yung sasakyan ko. Sa inyo na yung sasakyan ko, pati yung sasakyan ni Mildred na ibinangga niya kahapon. Praise God. Hallelujah. Kaya hindi biro. Magpatuloy. Tumatag. Tumibay. Kasi, alam nyo po, marami ngayon nanlalamig, nawawala sa Panginoon. Ang pinaka nakakatakot, pag nawala ka sa Panginoon, ang buhay mo pa-worse. Pag nakilala mo si Lord, at bigla mong talikuran, pa-worse ang buhay mo. Kaya sasabihin mo, sana hindi na ako nakarinig ng salita ng Diyos, nakarinig ka na. Ala na. Saka ngayon, massive na. Kasi isa sa palatandaan na darating na ang Panginoon, ang kanyang salita ay ipapangaral sa buong sanlibutan. Ngayon, mapipilang mo na sa daliri kung sino pang hindi na lang nakakarinig at mga tribo na hindi napapangaralan. Kaya, mga kapatid, seryosohin natin ang ating pananampalataya sa Diyos na buhay. Amen? Ihandog natin ang ating buhay. Banal, kalugod-lugod sa Kanya. Amen ba? Huwag makiayon sa takbo ng sanlibutan ito. Ngayon, nako po, ang pamira, katulad ng sabi ko ngayon, biruin mo, kahit wala pang asawa, tatanungin yan, may boyfriend lang. Single ka ba? Sabi, single ba? Bakit? Pag walang boyfriend, single. Kahit na ba may boyfriend ka, kung hindi pa kayo kasal, single ka. Ngayon, hindi. Pag may boyfriend, hindi na single. Hindi ho totoo yan. Hindi yun couple. Yung mag-boyfriend, mag-jowa pa lang, hindi yan couple. Bopol yan. Kaya, ngayon basta may boyfriend, may nangyayari. Kaya nga ako nagpapalala, pag meron kayo, pag estudyante pa kayo, hanggat maaari, huwag kayong mag-boyfriend. Pero kung may boyfriend ka na, ang tatandaan nyo at ingatan nyo at matakot, huwag magkakasala. Kasi pag oras na bumagsak kayo dyan, ang hirap ng pagtagumpayan yan. Pero pwede. Determinasyon lang ngayon. Amen? Palakpakan mo nga si Lord. May natututunan ba kayo? Amen. Kasi introduction pa lang yung aking Kasi kailangan ko magbigay ng ganito eh. Praise the Lord. Do not conform to the pattern of the word, of this world. Huwag umayon, but be transformed. Saan? By the renewing of your mind. Paano mababago? Una daw, ito, ang baguhin ay yung konsepto, yung kaisipan. Yung isip. Lahat ng may isip, magsabi ng amen. Yun, praise the Lord. Di ba? Sabi ko nung nakaraang Sunday, di ba? Ang brain ng tao, dalawa. Left brain and right brain. Natatandaan ni Sister Susan yan. Praise God. Ang left brain is analytical. Nag-iisip yan. Ang right brain is emotional. Ilan ang brain mo? Ano ang dominant sa brain mo? No brain po ako. Hindi. Left brain ba? Or right brain? I repeat,
Left brain is analytical. Nag-iisip yan bago gawin ng isang bagay. Ito naman ang gagawin naman itong right. Emosyon ang pairalin. Emosyon ang pag-iiralin. Uy, sige na nga, papayag na ako. Sabi nitong emosyonal, kasi baka mamaya iwan ako. Sabi naman nito, hindi. Marami pang lalaki. Mag-iisip yan. Anong dominant sa'yo? Left brain, nag-iisip? O right brain, emosyon lang ang pinapairal? Wala po. No brain. Praise God. Tingnan mo yan. Praise God. Kaya, huwag umayon sa takbo ng ito. Renewing of your mind. Paano marirenew ito? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya ang pakikinig ng salita ng Diyos, binabago isipan mo. Nababago ka. Kaya magugulat ka na lang eh. Uy, nagawa ko yun. Uy, nangyari sa akin yun. Kasi, ang una sa beauty ng inside out ay genuine transformation. Totoong pagbabago. Ano pa? Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Wow. Tingnan natin yan sa ibang version. Sa The Message version yan. Anong sabi? So, here's what I want you to do. Ano yun? God helping you. Take your everyday, ordinary life. Ano yung everyday, ordinary life? Pakibasa yung number 1. Pakilakas. Ano yung number 1? Tanungin mo yung katabi mo, natutulog ka ba? Lahat natutulog. Ano yan? Sabi niya, take your everyday, ordinary life. You're sleeping? Anong pangalawa? Eating. Lahat ba kumakain? Ano pa? Pangatlo, going to work. Lahat ba may ginagawa? Ano pa? Walking around life. Ano pa? And place it before God as an offering. Tumahimik lahat Natutulog ka? Kumakain ka? May ginagawa ka? Walking around life? Yan. Sabi ni Lord, take it as your offering. Kaya mo bang i-offering yan kay Lord? Offering ko? Hindi na ako kakain. Hindi na ako matutulog. Yung puro lang tulog. Yung puro lang kain. Yung walang ginagawa. Kaya mo ba? Place it before God as an offering? Wala nang sumagot. Praise God. Hallelujah. Sino naniniwala na may pagbabago? Amen. Sino ang gustong magbago? Wala. Nakita ko rin yun sa social media. Place it before God. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Praise God. Kaya sabi, don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Yun ang problema Yan yung lifestyle Don't become so well adjusted. Saan? To your culture. Yan yung nakasanayan mo, naging kultura mo. Paalam mo, pag nakasanayan mo yan, naging kultura mo, mahirap baguhin. Ulitin ko, pag nakasanayan mo, naging kultura mo, ang hirap baguhin yan. Hello, amen ba? That you fit into it without even thinking. Bakit? Hindi mo naisipin yun. Kasi sanay ka na dun Instead, fix your attention on God. You will be changed from tingnan nyo, you will be changed from inside. Saan ang pagbabago? Inside out. Yan ang reason kung bakit ko binasa yan. Doon ko kinuha ang message na title, Beauty of Inside Out. Praise God. Palakpakan mo si Lord. Dahil nabasa na natin yan, diyan ko natatapusin. Yan. Yun lang. Kaya readily, pag oras na you will be changed from the inside out, readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. Yun ang kagandahan Pag oras na nabago ka, mula sa loob, palabas, readily recognize what He wants from you. Mare-recognize mo kaagad yung gusto ng Diyos sa buhay mo. Pinakamasarap mag-respond sa panawagan ng Diyos. Amen? Okay, kaya magbibigay ako ng panawagan. Praise God. Nireset tayo. It doesn't matter kung bago ka pa lang, pero kung willing ka na maglingkod, willing ka magpabago sa Panginoon, kilalanin mo siya ng mas malalim na kaparaanan, pwede kang makatulong sa church dito. Yung may mga talent ng pagkanta. Iti-train po namin kayo. Yung may talent na tumugtog. Praise God. At willing kayo,
ititrain po kayo. Bakit? Starting December, may magtuturo. Praise God. Andyan ba kayo? Kayong may mga gusto. Starting December, may magtuturo. Willing lang magpa-train. Sino? To be honest, walang biro. Sino yung marunong kumanta? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Sige lang, sige lang. Huwag mahiya. Huwag mahiya. Huwag mahiya. Huwag mahiya. Lila? Sino pa? Sino pa? Sino pa? Sino? Marunong kumanta? Jonabel? Anong pangalan mo, iha? Shena? Shena? Cheryl. Sige. Praise God. Kaya sino marunong? Talaga ha? Yan, praise God. Yung marunong sa instrument, either gitara or ano. Gitara, keyboard, or bass. Gitara? Yun. Yun. Yan, nako. Praise God, natutuwa ko. Praise the Lord. Willing yan. Sino pa? Bass guitar or keyboard. Para hindi lang si maming yung nagtumutugtog dito. Praise the Lord. Pag-usapan natin. Ito'y gagawin natin for the glory of the Lord. Andyan ba kayo? Amen? Palakpakan mo nga si Lord. Yan Glory to God. Hallelujah. Pwede rin kasi noon po talaga, sumasali kami dati na malawakang gawain napupuno natin ang Cuneta Astrodome. Ano yun? Doon nagsimula sa ministry nyo, si maming 4 years old pa lang siya noon, sumasayaw na yan kay Lord. Tambourine. Yung tambourine. Pwede nating i-resume yun Kaya pati yung dance, pwede nating i-resume yun later on. Sa totoo lang dito. Pwede nating i-resume. Ako marunong mag-tambourine. Tapos ko ang book 1. Pati nga book 2 yata hanggang book 2 ba tayo? Pero ang mas ko yung book 1. Hindi, hanggang book 2 yata kayo Tapos, book 1, book 2 yun kasi hanggang book 3 yan Yung iba naman, book. Praise God. Yung book 1, sa ulo ko pa dati yung book 1 Pero ngayon may naalala pa ako. Bakit? Kailangan natin Bakit? Gusto nating matuwa ang Diyos sa buhay natin. Gusto mo ba yon? Handa ka ba na isuko ang buhay mo sa Panginoon? Babaguhin ka niya. Yung mga bagay na hindi mo kaya, makakaya mo. Siya magtuturo. Ako sa totoo lang, wala naman akong gift magsalita noon Ang gift ko lang, lakas ng loob. Lakas ng loob. Yun lang ang gift ko talaga sa totoo lang. Malakas ang loob ko. Kaya nga sabi ko, ang mukhang ito, maraming tinalong gwapo. Malakas ang loob ko Praise God. Yung mukha ni Pastora, pambihira, praise God. Nabighani niya ako. Di ba? Praise God. Hallelujah. Kaya mahalaga yun na mag-response sa panawagan ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka lugi, makikita mo na lang. Amen. Bakit? Naniniwala tayo na kung saan palalawakin muli, pagtitibayin muli, pagpapalain muli, pagpararamihin muli ang ABCI family. Praise God. Bakit? Next year, target natin ay magkakaroon na rin ng Paranaque. Meron pa rin dito, pagkatapos meron na rin sa Paranaque. Andyan ba kayo? Praise God. Pero, bago natin gawin yung mga magagandang bagay sa Panginoon, dapat tayo mismo ay nabago mula sa loob palabas. Naayos ang puso. Amen po ba yun? Sino ang willing? Pag willing ka, Lord, willing po ako. Gusto ko itang paglingkuran. Gusto ko pong sumunod sa iyo. Gusto ko pong mabago. Nagdidesisyon ako, isusuko ko ang buhay ko. Pag willing ka, tayo. Lahat. Ito'y paanyaya sa lahat. Ayan, praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Praise God. Tutuloy ko yon, yung binasa ko lang kanina para mas maganda. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking instead. Fix your attention on God. At sabi niya, you will be changed from the inside out. Readily recognize what He wants from you and quickly responds to it. Sunod, unlike the culture around you, ito yung kultura around you, always dragging you down to its level of immaturity. God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. Just close your eyes. Allow the Lord. Praise God. Hallelujah. Gusto mo ba siyang maranasan?
Actually, sa oras na ito, habang nagko-concentrate ka, nangungusap siya sa puso mo. Tinatawag ka niya. Gusto mo bang maranasan ng kaligtasan? Gusto mo ba siyang paglingkuran ng buong puso't isipan at kaluluwa? Gusto mo bang sumunod? Gusto mo bang mabago? Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Thank you, Jesus. Hayaan mo na mangusap ang Panginoon sa puso mo, sa isip mo, sa spirit mo. Hallelujah. Ang Holy Spirit ngayon nangungusap sa iyo. No eye has seen, no ear has heard the good that the Lord has prepared for those who wait on Him to hear His voice. You are the potter and I am the clay. No eye has seen, no ear has heard the good that the Lord has prepared for those who wait to hear His voice. You are the potter and I am the clay. Jesus, take me in your and make me all that you want me to be. Jesus, help me understand my purpose and what you can do to me, fulfilling my destiny. Jesus, take me. Yes, Lord. Yes, Lord. And make me all that you want me to be. Jesus, help me understand my purpose and what you can do to me, fulfilling my destiny. Habang tumutugtog, kinakausap ka ng Panginoon ngayon. Are you willing to surrender your life? Are you willing to obey Him? Will you allow the Lord na pangunahan ka niya, gabayan ka niya, ingatan ka niya? Gusto mo bang maranasan ang kaligtasan na inialok niya? At kung ikaw, natanggap mo na siya, naranasan mo ng kaligtasan, gusto mo bang maglingkod sa Kanya? Hayaan mo ngayon, habang nakapikit ka dyan, ang Panginoon kinakausap ka, sumagot ka sa Kanya. Yes, Lord. Gusto ko pong maranasan ka. Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto ko pong maglingkod sa iyo. Gusto ko pong sumunod sa iyo. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lilinisan ka ng Panginoon. Hindi siya titingin sa nakaraan mo. Hindi niya titingnan yung kamalian mo. Ang titingnan niya sa iyo ngayon ay yung desisyon mo. Praise God. Gusto ba lumapit sa Kanya? Lord, isusuko ko ang buhay ko sa iyo. Tatanggapin kita bilang aking Panginoon tagapagligtas. Ito ay paanyaya sa lahat ng mga baguhan na hindi pa tinatanggap si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Itaas mo ang kanang kamay mo. Yan ang unang imbitasyon. Gusto mo ba siyang maghari sa buhay mo?
Hindi mo siya, just raise your hands. Praise God. At saka, sabi niya, yes Lord. At punta kayo rito sa harap, ipagpipray kita. Go. Huwag mahiya, punta rito sa harap. Sige. Tindigan mo yun. Kung nagtaas ng kamay, walang nakakaya. Punta rito sa harap. Go. Let's go. Yes Lord. Yung nagtaas ng kamay, sige. Dito sa harap, lapit dito. Hindi nakakaya. Ulitin ko. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige. Hallelujah. Go, sige. Hallelujah. Ito'y paanyaya. Hindi ito nakakaya. Hindi ito pagpapalit na relihiyon mo, kundi pag-aayos ng relasyon mo sa Panginoon. I repeat, kung gusto mo, nagtaas ang kamay ka, sige, punta ka rito. Kung hindi ka man nagtaas ang kamay at gusto mong lumapit, gawin mo siyang Panginoon. Lapit dito sa harap, ipagpipray kita. Yes, God. Yes, God. Meron pa ba? Sige lang. Hallelujah. Lalo na sa mga first timer, if you want. The Lord is knocking at your heart right now. God bless you. God bless you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa oras na ito, itaas nyo naman ang inyong dalawang kamay. At pagpipray ko kayo, sumunod lang kayo sa akin sa panalangin. Ilakas nyo lang, huwag mahiya. Ilakas nyo lang. Panginoong Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo dahil narinig ko ang iyong salita. Panginoong Jesus, lumalapit po ako, nagpapakumbaba sa iyo. Humihingi ng kapatawaran. Sige, lakasan niyo lang, ng kapatawaran sa lahat ng aking kasalanan. Patawarin mo ko. At nagdidesisyon ako na buksan ang aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka, manahan ka sa aking puso sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you. God bless you. Sige, makakabalik na kayo sa inyong upuan. This time, paanyaya naman. Kahit gayon ka lang nagdesisyon, pero gusto kitang, nakilala kita, Panginoon. Gusto rin kitang paglingkuran. Sa lahat naman ng desidido, Lord, maglilingkod ako sa iyo ng buong puso, susunod sa iyo ng buong puso. Lord, pagagamit ko ang aking buhay sa iyo. Kung yan ang desisyon mo, kahit baguhan ka pa lang, o ngayon mo lang tinanggap, pero gusto mong maglingkod sa Panginoon, punta rito, paanyaya ito sa lahat naman. Ito'y paanyaya sa lahat. Maging yung mga nasa online, mag-comment lang kayo, gusto ko pong maglingkod, Panginoon, gusto ko pong sumunod sa inyo, mag-comment lang kayo dyan. O lapit dito sa harap, ipagpipray ko po kayo. Yan, sige. 1, 2, 3, at the count of 3, lapit. 1, 2, 3, go. Sige. Yung handang maglingkod, sige, lapit. Praise God. Me in your hands. Sige, lapit sa. And make me all that you want. Come on. Gusto mo bang magpagamit yung talent mo? Yung paanyaya ko kanina, gusto mo magpagamit sa gitara, sa singing, sige, sa instrument. Sige, go. Hallelujah. Yes. 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 Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Sige. Praise God. Kumanta para sa Panginoon. Kung gusto mo, lapit sa harap. Sige. Praise God. Offer your talent to God as you offer your life unto Him. Meron pa ba? Sige. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Sige. Glory to God. Yes, yes. Hindi nakakaya. Bakit? Yung buhay mo ngayon, pagkagamitin mo sa Panginoon, lapit lang di nakakaya. Ino-offer ko ang aking talent, Lord, pati ang aking buhay sa iyo, Panginoon. Yes, God bless you, God bless you, God bless you. Hallelujah. Taas niyo ang inyong dalawang kamay. Sa oras na ito, pati yung mga nasa online, mag-comment lang kayo dyan. Kita ng Panginoon yan. Hallelujah. Glory to God. Panginoon, itinataas ko po ang iyong mga anak na ngayon nagre-response dito sa harapan. Lord, I pray, O God, sa kanilang desisyon, Panginoon, na maglingkod sa iyo as they surrender their life unto you.
Lord, may desisyon sila ngayon. Paglilingkuran ka, susunod sa iyo, Panginoon. Pagagamit ang talento sa iyo. Nung isinuko nilang buhay nila sa iyo, pati ang talento nila, pagagamit sa iyo. Ilan dito, Panginoon, may kanya-kanyang gift, Panginoon. May kanya-kanyang talent, Lord. Lord, grant the desires of their heart. Hindi ito nakabatay kung anong edad. Hallelujah. Kung ang nakabatay ito ay sa puso, Panginoon, na kung saan nagdidesisyon sila ngayon, maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. At kaya sila rito lumalapit sa harap, Panginoon. Grant the desires of their heart. Because of their decision, bless them, Lord. Palakasin mo pa ang kanilang katawan. Pahabain mo pa ang kanilang buhay. Pagpalain mo rin ang kanilang buhay. At Lord, sa kanilang mga talento, sa kanilang mga giftings, Lord, gamitin mo sila for your glory, Lord God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ingatan mo sila. Pagpalain mo pati ang kanilang pamilya, ang mga mahal nila sa buhay, O God. Mula ngayon, Panginoon, lalago, iinit, magpapatuloy sa pananampalataya, Panginoon. Magpapakatibay, O God. And Lord, salamat po, Panginoon, dahil ang worship team ng ABCI family ay makukumpleto. Maging yung mga nasa Mindoro, yung maging mga nasa Negros, Panginoon, makukompleto. At Lord, hallelujah, ang talent ng bawat isa rito, Panginoon, ay lalago pa, uunlad pa, Panginoon, dahil pagagamit nila sa iyo, Panginoon. Mga estudyante, Lord, pagpalain mo, ingatan mo sila, dahil nagdesisyon sila na maglingkod sa iyo, Panginoon. Yung may mga trabaho, i-bless mo sila, i-promote mo sila, Panginoon, in the name of Jesus. Yung may mga hanap buhay, pagpalain mo po, palaguin mo ang kanilang hanap buhay, Panginoon. In the name of Jesus, even in these remaining days of this year 2023, we believe that this season is a season of miracles. Makakaranas ang bawat isa ng himala, Panginoon. Be it done according to their faith, O Lord God. May mga biyaya at pagpapala, surprise favor, Lord, mararanasan namin itong mga natitirang araw ng 2023, O God. Thank you, Lord, for the year 2024. Nireset mo ang ABCI family. Salamat sa mga nag-response na ito, Panginoon. Lord, gamitin mo po ang bawat isa for your glory. Father, we thank you. We bless you in Jesus' name. Amen and amen. Kamayan mo ang bawat isa. Sabi mo, congratulations. Sama-sama tayong maglilingkod sa Panginoon. Congratulations. Congratulations. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Akapin mo. God bless you, brother. God bless you, sister. Go. Jesus, help me understand my purpose and what you can do to me, fulfilling my destiny. Again, Jesus, Jesus, take me in your hands and make me all that you want me to be. Jesus, help me understand my purpose and what you can do to me, fulfilling my destiny. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah! Take your seats.